Good day mga kaspero. Share ko lang po kung paano po ako mag-assemble ng trigger mechanism. All materials po is stainless steel. Yung housing niyo po. Sir, trigger, pin. Yung washer po is plastic. Nag-cut po ako ng washer kasi po 5mm lang po yung sir natin. Pati po yung trigger. Kaya po nag-cut ako ng washer. Ang gagamitin ko pong kawad is number 8 para sa trigger. Yung housing po natin is 10 by 30 mm. Yung sa loob po is 7 mm. Kasi po yung kapal ng stainless is 1.5. Start na po tayo mga kaspero. 9 po yung isang washer. Kailangan po merong panusok. Yan. Sunod naman po yung sir. Medyo mahirap po ipasok yan mga kaspero. Kunting tiyaga lang po. At yun. Pasok na natin. Sunod naman po is yung isa naman pong washer. Tutusukin na po ng kutsilyo papasok. At yun na nga mga kaspero, pasok na. Kung nakikita nyo, nasa gitna na yung sir natin. Sunod naman po ilagay yung pin. At yun mga kaspero, napasok na. Inaalog ko po yan para marinig po kung gumagalaw yung sir sa loob. Sunod naman po yung pin. Pupukpukin na po yung pin. Pupukpukin lang po yung sa gilid ng pin. Yun po yung magsisilbing lock. Tapos naman po sa kabila. Kailangan po alugin para gumalaw yung sir sa loob. Yan po. Alugin lang po. At okay na. Naalog ko po yan para gumalaw yung sir sa loob. Next naman po is trigger. Kakat lang po ako ng kawad. Ganyan na po
kahaba yung kailangan. Lagyan po natin ng alalay na pin para sa pag-bend ng kawad. Diyan po, nag-bend po tayo. Kung gaano po kakapal yung trigger natin, ganoon po yung pag-bend. Kapal yung i-bend. Yan na po, naayos ko lang. Sabit naman po. Tapos yung pag-bend po ng kawad is paharap. Hilahin lang po sabay. Tapos bend sa kabila. Hilahin lang po na mahigpit. Tapos kunin na yung pin. Sunod naman po is pasok na natin sa housing. Ayan po. Susunod naman po yung pin. Yung pinaka-pin niya. Ayan nyo na mga kaswero. Pasok na yung pin. Sunod naman po is pupupukin na po yung pin. Inuulit ko po, bawat gilid lang po ng pin yung pupukin mga kaspero. Sa kabila naman. Mga kaspero, okay na. Ilalagay ko na rin po yung isang pin para sa kakapitan ng kawad. Sa kabila naman. Ganyan ang tsura niya mga kaspero. Next step naman. Papasukin po yung kawad sa loob. Kailangan na po natin ng cutter plier para po pang hila sa kawad. Ganyan po. Yan na nga po. Mali pong nakuha kong shop. Hindi po para sa kanya yan.
Naanap ko lang po yung shop. Nasa ilalim pala ng lamesa mga kaspero. At ito yung shop para sa kanya mga kaspero. At yung isang shop na yun mga kaspero is ito naman po yung trigger niya. Yan po yung trigger niya. Ito naman po yung ginawa ko ngayon. Naririnig nyo bawat pitik ng trigger. Next naman po is i-bend na yung kawad paloob. Isang trigger po mga kaspero is isang araw din po gagawin yan. Bali 1.5 days bago matapos yung isang trigger mech. Kaya po medyo mahal yung bintahan ng trigger mechanism mga kaspero is sobrang hirap po gawin. Sa unang araw po is magkakat ka ng stainless, yung ser at saka trigger. Tapos yung pangalawang araw po is yun, assemble na po yun. Kaya po medyo mahal yung trigger kasi aabutin din ng 1.5 araw bago matapos. Sana po maintindihan nyo mga kaspero. Kaya po yung presyo nyan is medyo mahal. Maraming salamat po sa pag-unawa. Yun na nga po, papasok na po yung isang spring, isang kawad. Napakahirap po ipasok ng kawad. Yun yung mga pasero. Lain na namigpit. Ganyan lang po yung gagawin. Yan po. Cut na po. Pagkatapos po i-bend po yung pinakadulo ng kawad kasi napakatulis niyan. Yun na nga kasi pero tapos na. Trigger mechanism pala mga kaspero is available. Mag-message nyo lang po kayo sa FB page ko, Napoleon Spear Gun. Maraming salamat po mga kaspero. Yan po yung finished product natin. Next naman po is lalagyan ko na po ng line release. Mga gagawin ko. Yun na nga mga kaspero. Maraming salamat po. Cheers!